Enero, taong 2012, hating gabi sa isang liblib na bahagi ng bundok sa Ilocos Norte. Tahimik ang paligid at halos walang palatandaan ng ibang tao sa lugar. Ngunit sa loob ng isang maliit na bahay, umiiyak ang 19 anyos na si Myla Nicolas habang pilit na nagpupumiglas. Nanginginig siya sa takot habang nakapatong sa kanya ang isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking di hamak na mas matanda, mas malakas at may kontrol sa sitwasyon. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong, ngunit walang makarinig sa kanya. Dahil sa layo ng lugar mula sa sentro ng barangay, imposibleng may makapansin sa nangyayari sa loob ng bahay. Hindi alam ni Myla kung nasaan siya. Pagkagising niya, natagpuan na lamang niya ang sariling nasa ibang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Madilim ang paligid at iisang ilaw lamang ang nagbibigay liwanag sa maliit na silid. Habang lumilipas ang mga oras, lalo siyang kinakabahan dahil hindi niya alam kung ano pa ang maaaring gawin ng lalaking kasama niya. Samantala, 1 kilometro ang layo mula roon, naghihintay ang kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi. Wala siyang ideya sa tunay na kalagayan ng dalaga. Ngunit paano nga ba napunta sa ganoong sitwasyon si Myla? Bago nangyari ang kanyang pagkawala, kilala siya sa kanilang barangay bilang tahimik ngunit palakaibigang dalaga. 19 na taong gulang siya noon at tumutulong sa kanyang pamilya sa araw-araw na gawain. Bihira lamang umalis si Myla ng gabi, kaya nang pumayag siyang sumama sa isang baile kasama ang 3 niyang kaibigan. Iniisip ng kanyang pamilya na simpleng kasiyahan lamang yun, tulad ng ginagawa ng ibang kabataan sa probinsya. Ang baile ay tradisyonal na sayawan na karaniwang ginagawa tuwing may kasalan sa baryo. Noong gabing yun, maraming residente mula sa iba't ibang barangay ang dumalo. May tugtugan, sayawan at inuman habang masayang nagsasama-sama ang mga tao. Kasama ni Myla ang 3 niyang kaibigang dalaga. Ayon sa kanila, maayos at masaya naman si Myla habang nasa sayawan. Wala umano siyang napansing kakaiba o anumang senyales na may kakaiba. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagpasya na silang umuwi. Sabay-sabay silang naglakad palabas ng lugar ng sayawan, ngunit habang papalapit sa kanika nilang tirahan, isa-isa silang naghiwa-hiwalay. Huling nakita si Myla na naglalakad mag-isa sa madilim na bahagi ng kalsada na halos 1 kilometro pa ang layo mula sa kanilang bahay. Kinabukasan, napansin ng kanyang pamilya na hindi ito nakauwi. Sa una, inakala nilang baka nakitulog lamang ito sa bahay ng kaibigan o kamag-anak. Ngunit habang lumilipas ang oras, nagsimula ng kabahan ang kanyang mga magulang. Pinuntahan nila ang mga kaibigan ni Myla at doon nila nalaman na matagal nang umalis ang dalaga at dapat ay nakauwi na ito ng madaling araw pa lamang. Mabilis na kumalat sa barangay ang balita tungkol sa pagkawala ni Myla. May ilan na nagsabing baka nakipagtanan lamang ito, ngunit para sa kanyang pamilya malayo mangyari ang bagay na yun. Lumipas ang mahigit 24 na oras, ngunit wala pa ring balita tungkol sa kanya. Dahil dito, humingi na ng tulong sa pulisya ang pamilya ni Myla at opisyal nang nagsimula ang investigasyon sa kanyang pagkawala. Ilang araw matapos mawala si Myla Nicolas, wala pa ring malinaw na lead ang pulisya tungkol sa kanyang kinaroroonan. Patuloy ang pagtatanong sa mga residente at sa mga dumalo sa sayawan, ngunit walang makapagsabi kung ano talaga ang nangyari matapos siyang huling makitang naglalakad pauwi. Wala ring CCTV sa lugar dahil karamihan sa mga kalsada sa barangay ay madilim at hindi pa gaanong maunlad noong mga panahong yun. Habang tumatagal ang pagkawala ng dalaga, nagsimulang kumalat ang iba't ibang haka-haka sa barangay. May ilan na nagsabing baka kusa siyang umalis habang ang iba naman ay naniniwalang may masamang nangyari rito. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap sa paghahanap,
Walang nakakaalam na isang lalaki pala ang dahilan ng pagkawala ni Myla. Ang lalaking yon ay si Alfred Mostajo, 32 anyos. Isang dayo sa barangay na nakatira mag-isa sa isang bahay sa bundok. Tahimik umano ito at bihirang makihalubilo sa ibang tao. Noong gabi ng sayawan, napansin umano ni Alfred si Myla habang nakikipagsayaw at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa investigasyon kalaunan, doon nagsimula ang kanyang interes sa dalaga. Nang matapos ang sayawan at magsimulang umuwi ang mga tao, palihim umanong sumunod si Alfred sa magkakaibigan. Nang makakita ito ng pagkakataon kung saan mag-isa na lamang si Myla at walang ibang tao sa paligid, doon umano inatake ni Alfred ang dalaga. Ayon sa naging salaysay ni Myla, kalaunan bigla na lamang siyang nawalan ng malay matapos sunggaban ng lalaki. Pagkagising niya, nasa loob na siya ng bahay sa bundok. Nagulat at natakot si Myla nang mapagtantong hindi siya pamilyar sa lugar. Sinubukan niyang lumabas ngunit agad siyang pinigilan ni Alfred. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit umano siyang ginalaw ng lalaki nang wala sa kanyang kagustuhan. Pinagbantaan din ang kanyang buhay kung magtatangka siyang sumigaw o tumakas. Doon nagsimula ang mahigit 3 buwang pagkakakulong ni Myla sa isang liblib na bahay na walang ibang taong nakakaalam. Habang lumilipas ang mga araw, lalo namang nababalot ng pag-aalala ang pamilya ni Myla. Araw-araw silang nagtatanong sa mga kalapit na barangay at umaasang may makapagsasabi kung nasaan ang dalaga. Patuloy ding nagsagawa ng investigasyon ng pulisya ngunit kakaunti lamang ang ebidensyang kanilang nahahawakan. Wala siyang testigo at wala ring anumang palatandaan kung buhay pa ba si Myla. Samantala, nananatiling lihim ang tunay na kalagayan ni Myla sa bahay sa bundok. Sa loob ng mahigit 70 araw, doon siya pinanatili ni Alfred. Ilang beses ding nagtangka si Myla na makatakas. Sa isang pagkakataon, tagumpay niyang naalis ang pagkakagapos sa kanya at ang telang nakatakip sa kanyang bibig. Sinubukan niyang tumakbo palabas habang abala si Alfred sa likod ng bahay. Ngunit bago pa siya makarating sa daan, ay nahabol din siya ng lalaki at pilit na ibinalik sa loob. Matapos nun, lalo pang humigpit ang pagbabantay sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Myla at Alfred, may isang taong nakasaksi sa insidenteng yon. Nang araw ding yon, may isang binatilyong nagtungo roon upang mangahoy kasama ang ilang kamag-anak. Habang naglalakad sila sa masukal na bahagi ng lugar, napansin niya ang isang babaeng payat at tila nang ihina na biglang tumakbo palabas mula sa isang bahay. Halatang takot na takot ang babae habang pilit na tumatakbo palayo. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo ay agad ding hinabol ng isang lalaki at sapilitang kinaladkad pabalik sa loob ng bahay. Dahil sa takot, hindi na lumapit pa ang binatilyo. Ngunit hindi na nawala sa isip niya ang kanyang nasaksihan. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, ikinuwento niya sa kanyang mga magulang ang nakita. Sa una, nagdalawang isip silang magsumbong dahil natatakot silang madamay sa gulo. Kalaunan, nagpasya silang magsumbong sa pulisya. Agad na sinuri ng mga otoridad ang impormasyon nang ikumpara nila ang paglalarawan ng binatilyo sa nawawalang si Myla. Napansin nilang tugma ito sa edad at itsura ng dalaga. Dahil dito, agad na nagplano ng operasyon ng pulisya. Madaling araw nang magtungo ang mga otoridad sa bahay na tinutukoy ng saksi, tahimik nilang pinalibutan ang lugar bago tuluyang pumasok sa maliit na bahay sa bundok. Pagpasok nila sa loob, nadatnan nila si Alfred kasama si Myla. Halos hindi na makapagsalita ang dalaga nang makita ang mga pulis. Payat, mahina at halatang matagal nang nasa mahirap na kalagayan. Agad siyang inilabas ng mga otoridad habang inaaresto naman si Alfred. Sa wakas, matapos ang mahigit 70 araw na pagkawala, natagpuan ding buhay si Myla.
Matapos mailigtas, agad siyang dinala sa ospital upang sumailalim sa pagsusuri at gamutan. Isinailalim din siya sa counseling upang matulungan siyang makabangon mula sa trauma ng kanyang pinagdaanan. Nanlumo ang pamilya ni Myla nang makita ang kanyang kalagayan matapos ang mahigit 3 buwang pagkawala. Sa kabila nito, nagpasalamat pa rin sila na buhay itong natagpuan. Hindi nagtagal, nagsampa ng kaso ang pamilya laban kay Alfred. Inipon ng mga investigador ang mga ebidensya at testimonya upang mapatunayan ang krimen. Samantala, patuloy namang sinusubukan ni Myla na buuin muli ang kanyang sarili matapos ang matinding karanasan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa bawat pagdinig sa korte, kinakailangan niyang balikan ang mga alaalang pilit niyang gustong kalimutan. Gayunpaman, pinili niyang humarap upang makamit ang hustisyang matagal nilang ipinaglaban. Sa isa sa mga araw ng pagdinig, habang papasok si Alfred sa korte na may kasamang mga pulis, hindi napigilan ng ama ni Myla ang kanyang galit. Mabilis siyang lumapit at nasuntok si Alfred sa muka bago pa siya tuluyang mapigilan ng mga otoridad. Ilang segundo lamang yun, ngunit sapat na para makita ng lahat ang bigat ng sakit na dinadala ng isang ama na matagal na naghintay ng hustisya para sa kanyang anak. Tumagal ng halos 2 taon ang paglilitis sa kaso. Isa-isang iniharap sa korte ang mga ebidensya, kabilang ang testimonya ni Myla at ang salaysay ng binatilyong nakasaksi sa kanyang tangkang pagtakas. Sa huli, napatunayang nagkasala si Alfred at pinatawan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Para sa pamilya ni Myla, hindi man mabura ng hatol ang sakit at takot sa kanilang pinagdaanan, naging mahalagang bahagi ito ng kanilang paghahanap ng hustisya. Samantala, unti-unting nagsimulang bumangon si Myla kasama ang kanyang pamilya. Ang kaso ni Myla ay naging isa sa mga kwentong matagal na pinag-usapan sa kanilang lugar. Isang paalala kung gaano kabilis mabago ng isang pangyayari ang buhay ng isang tao. Sa huli, hindi man mabura ng panahon ng trauma ng nakaraan, ipinakita ng kaso ni Myla na may pag-asa pa ring muling bumangon matapos ang pinakamadilim na yugto ng buhay.